Gintong Pangarap. Kabanata 3. Napangisi ang makitid na mukha ni Lorenzo nang makita niya si Audrey Amana na nakatayo sa hagdan ng bunkhouse. Come in, Renz. Come in. Pinag-uusapan ka lang namin at iniisip kung dadaan ka ba agad. Medyo mapait ang ngiti ni Audrey Amana at namumula ang mukha, pero parang walang nakapansin. Siya ay nagpapasalamat. Nagulat siya sa biglaang pagbaha ng galit na naramdaman niya habang naglalakad siya patungo sa bunkhouse gaya ng naging tugon niya nang makita ang hubad na dibdib ni Grayson Spencer. Sino siya sa tingin niya para hilingin sa akin na tingnan ang mga larawan ng Spencer at pagkatapos ay magsuray ng murang blunt sa ilalim ng aking ilong? Kahit na umaalingaw-ngaw sa utak ni Audrey Amana ang mga salita, napagtanto niyang wala siyang karapatang magtanong. Sa unang lugar, hindi niya sinabi kay Grayson Spencer na pupunta siya ng gabing iyon. Iniwan niya itong nakatayo sa tarangkahan ng walang sabi-sabi kung kailan o kung pupunta siya sa bahay ng Rancho. Sa pangalawang lugar, kung gusto niyang habulin ang mga murang blunts o kahit na mamahaling mga tao sa pamamagitan ng kanyang library, wala iyon sa kanyang negosyo. Kung ito ay ikatlong pwesto, ito ay nasa ikatlong pwesto. Naputol ang pag-iisip ni Audrey sa alaala ni Grayson na nakatayo at pagod na hinihimas ang kanyang leeg, nakabukas hanggang baywang ang kanyang kamiseta at lumilipat ang liwanag sa kanyang makapangyarihang katawan sa bawat galaw niya. Ito lang ang tanging nagawa niya na hindi tumalikod at tumakbo nang walang sinasabi. Mahiyain siya sa mga lalaki mula nang tanggihan siya ni Grayson. Pati ang pag-iisip na hubot-hubad at mahawakan ng isang lalaki ay natakot siya. Naisip niya minsan na ang pag-ibig ay magiging maganda, ngunit itinuro sa kanya ni Grayson na ito ay nakakasakit at hindi masabi na makulit. Ang kahihiyan ng sandaling inialok ni Audrey ang kanyang sarili at tinanggihan siya nito ay ang isang sandali na hindi inaasahang maalala, at nagpayelo sa kanya. Naaalala mo si Murchison, hindi ba? Tanong ni Lorenzo. Siyempre. Hello, Murchison. Inulit ni Audrey Amana ang pagbati kina Jim Bob at Dusty. Sino sa inyo ang dapat kong pasalamatan sa pag-aayos ng tack ni Summer at pagsuot sa kanya ng sapatos? Umakyat ang isang koro ng mga disclaimer, na nilimitahan ng mahinahong mga salita ni Lorenzo. Master. Nang marinig niyang darating ka, pinalinis niya ang lumang homestead. Sinalo niya si Summer ang maamo mong kabayo at napailing din siya. Hulaan mong hindi kanya gustong itapon. That's a right lively little mare, especially after running loose for darn near a year. Bamuka ang bibig ni Audrey, ngunit walang salitang lumabas. Halos hindi siya makapaniwala na si Grayson ay halos hindi na nakausap ng paraan para tulungan siya. Grayson, na nagkaroon siya sa libing ni Lolo Simon. Siyempre, kung tapat siya, hindi niya binigyan ng maraming pagkakataon si Grayson na sabihin o gumawa ng kahit ano. Siya ay tumingin sa buong panahon kapag siya ay sinubukang mag-alok sa kanya ng aliw. Ang tanging pag-iyak na ginawa niya ay nasa pangunawang mga bisig ni Atasha, habang si Romeo Spencer ay nakaupo malapit sa kanyang bagong wheelchair, mukhang pagod na pagod sa mga hampas na iyon. Ay tuluyang pumatay sa kanya. Wala si Hannah Martin Spencer. Maging sa libing. Namatay siya ilang linggo bago. Sa hindi sinasadyang pag-iling ng kanyang ulo, sinabi ni Audrey. Nawala ang alaala ng libing ni Lolo Simon at ang hindi kilalang sakit ng kanyang ama. Nabuhay ang dalawang lalaki. Buo, produktibo, aktibong buhay, napapaligiran ng bansa at ranso na kanilang minamahal. Walang para sa maawa o ikinalulungkot niya iyon, walang dahilan para sa kanyang kalungkutan. O kalungkutan. Kung siya ay maaaring mamatay pagkatapos ng isang buhay na kalahati ng bilang kawili-wili at nakabubuo tulad ng sa kanila ay naging, siya malalaman niya na namuhay siya ng maayos. Natapos ni Lorenzo ang pagpapakilala ng hindi napapansin na nahati ang atensyon ni Audrey sa nakaraan at ang kasalukuyan.
Napangiti siya at mamulong ng tamang salita habang kabisado niya ang mga mukha bata at matanda na ay nasa bunkhouse, 12 lalaki, higit sa kanya. Naalala ko pa noong nanirahan siya sa Heartland Ranch. Ang kabukiran ay umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Grayson sa nakalipas na ilang taon, dahil pinilit ng sakit si Romeo Spencer. Ibigay ang kapangyarihan sa kanyang inampon, mahusay na pinag-aralan, madaldal at napakatalinong anak. Ang mga lalaking nakatira sa malaking bunkhouse ng Heartland Ranch ay pinaghalong kabataan at edad at lahat ng nasa pagitan. Iyon ay karaniwan sa malalaking ranches, kung saan ang mga lalaki ay dumarating at pumunta kasama ang mga sekason. Karamihan sa mga kamay ay ipinanganak sa isang bukid o isang rancho sa isang lugar sa kanluran, ngunit ang ilan sa kanila ay nagmula sa masikip na mga lungsod sa silangan at nakahanap ng tahanan sa hindi mataong mga lupain kung saan nanginginain ang mga baka at tupa. Ang ilan sa mga lalaki, tulad ni Lorenzo, ay determinadong bachelors na masakit na nahihiya sa sinumang babae nila. Ay hindi kilala bilang isang maliit na babae. Ang iba, tulad ni Murchison, ay diborsyado. Ang iba pa, tulad ng gwapong binata, lalaking kilala lamang bilang Spur, ay may pagpapahalaga sa mga babae na hindi kalat ng anumang kahihiyan o mga ideya ng pangangailangan ng mga singsing at panata. Napangiti si Audrey Amana sa bilog ng mga masikasong mukha, muli. Sa likod ng mga lalaking nakita niyang overstuffed mga upuan at maayos na gamit na mga mesa ng card na may pagod na paglalaro. Nakaharap ang mga card kung saan nakaupo ang mga lalaki. Ang mga materyales sa pagsulat ng isang liham ay nakakalat sa may peklat na mesa, at mga magasin ay nakatambak sa isang dulo. Ilang mahabang coffee table. Isang telebisyon ang kumalusko sa sulok bilang laugh track sinubukan suyuan ang mga nanonood sa paniniwalang nakakatuwa ang fake-hearing sitcom. Imbes na simple-minded lang. I'm interrupting you, sabi ni Audrey Amana. Please, bumalik ka sa kung ano man ang ginagawa mo. Gusto ko lang kausapin si Lorenzo ng ilang minuto. Ang isa pang koro ng mga disclaimer ay umakyat habang si Spur ay lumakad at pinatay ang TV. No way, nakangiti niyang sabi habang humarap kay Audrey Amana. Kanina pa si Lorenzo telling us all about you, pero kahit papaano hindi niya nakuha. Para sabihin kung gaano kakaganda. Bahagyang ngumiti si Audrey. Ang kakisigan ni Spur ay pangkaraniwang, automatikong pag-uuri na karaniwan sa ilang lalaki. Ito ay hindi ang tiyak na uri ng alindog na ginagamit ng isang lalaki na interesado sa isang partikular na babae. Pastahan ako na marami kang tagumpay sa linyang iyon. Tuyong sabi ni Audrey Amana, nakangiti kahit na nagpapaalam kay Spur na wala siya sa merkado para sa anumang linya, bago o luma man. Agad namang nagpahinga ang iba pang mga lalaki at nagsimula. Ribang Spur tungkol sa kanyang tagumpay sa mga kababaihan. Spur tumawa, hindi man lang nagpahuli sa panunukso ni Audrey Amana, defeat na pagtanggi sa kanyang imbitasyon na sumama sa kanya sa pinakamatandang laro ng lahat. Is that what you are doing your research o Western lines? Tanong niya, umiling siya, nakangiti, walang maanghang. Gumagawa ako ng kasaysayan ng Heartland Ranch mula 1880 hanggang 1980. Before my time, sabi ni Spur. Before yours, too, he added, giving her an appreciative once-over with matangkad na asol na mga mata. Iyon ang kawili-wili sa akin, sabi ni Audrey, nagkibit balikat sa kanyang backpack bago makapag-alok si Spur na tumulong. Habang binubuksan niya ang pinakamalaking bulsa, tumingin siya sa itaas. Sigurado ka bang hindi ako nakikialam? Siya tanong, partikular na nakatingin sa mga nakatatandang kamay. Hell, honey, sabi ni Jim Bob, hinimas ang kanyang kulay abo. Ulo, matagal na tayong naglalaro ng gin sa isa't isa, alam natin ang mga pagtatapon bago natin makita ang mga ito.
Walang sport sa taas nito. Mas gusto nating makipag-usap sa isang matamis na bata. Well, if you find one, tell me and I'll let you go talk to her. Ungol ni Audrey habang hinahalungkat ang malaking bulsa ng backpack. Nagtawanan ang mga lalaki at nagtenodge sa isa't isa habang si Lorenzo naman ay parang proud papa. Alam na hindi dumating si Audrey Amana para manligaw sa alinman sa pinahintulutan ng mga kamay ang lahat ng lalaki na makapagpahinga at masiyahan sa kanyang kumpanya. Yung klase ng history na ginagawa ko, simula ni Audrey Amana, naglalatag ng tape recorder, ay informal. Wala akong pakialam kung natatandaan mo kung sino ang gobernador at kung sino ang naging pangulo sa panahon ng iyong kwento. Ang mahalaga sa akin ay ang mga pangyayari at ang mga tao ng Heartland Ranch mismo. Gusto ko ang uri ng mga kwento mo sinabi sa iyo ng mga lolo, at ang uri na sasabihin mo sa iyong mga kaibigan o sa iyong mga anak at apo. Tumangala si Audrey Amana, pinagmamasdan ang mukha ng bawat lalaki, sinusubukang ipaunawa sa kanila kung bakit mahalaga sa kanya ang mga alaala na tila walang halaga sa kanila, tahimik. Ang pamumuhay sa Heartland Ranch ay isa na lamang lumipas na alaala, naglaho, at ito, why ang mga kwentong alam mo tungkol sa mga lalaki at babae na ngayon ay patay na. Ang ilan sa inyo ay narito na sa buong buhay ninyo, at noong bata pa kayo, nagtrabaho kayo sa mga nakatatandang kamay na narito rin sa buong buhay nila. Ganoon din ang mga matatandang lalaking iyon. Bata pa sila noon. Minsan, at sila ay nakinig at natuto mula sa lumang mga kamay ng Heartland Ranch. Ang matatandang lalaki ay dahan-daw ang tumango, inaalala ang kanilang kabataan isang kalahating siglo na ang nakalilipas, nang sila ay nakinig sa mga kwento ng mga lalaki na noon ay bata pa. The century had turned, sin away, Audrey Amana continued, yung mga lalaking nanirahan sa bunkhouse ng Heartland Ranch ay parang isang pamilya. Pagpasa ng mga kwento sa paglipas ng mga taon. At least, dati ganyan, she said, grimacing towards ang. Ngayon ay tahimik na TV. Ang paglalahad ng mga kwento ay dating pangunahing uri ng libangan para sa mga kamay ng rancho. Lumipas na ang panahong iyon, gusto kong ipunan ang lahat ng mga lumang kwento bago sila maulit na kalimutan. Gusto kong ang sinumang nagbabasa ng aking kasaysayan ay may pikit ang kanyang mga mata at makarinig ng mga tinig mula sa nakalipas na bulong ng mga kabayo at baka at mga bagyo at mga magkasintahan ay tulad ng nakatira sa Heartland Ranch matagal na ang nakalipas. Si Jim Bob, na dating isang babae at namumutla pa rin sa mga lokal na byuda, ay dahan-daw ang hinimas ang kanyang baba. Sigurado ka gusto mo, alam mo rin ba ang tungkol sa mga babae? Hindi lahat sa kanila ay tinatawag mong kagalang-galang. Not that I'd know anything about it firsthand, he added hastily, but I've heard some stories, sure enough. Itinago ni Audrey ang kanyang ngiti, kapag namula o nawala ng malay ang aking tape recorder, ipinangako kong itatapon ko ito at kukuha ako ng mas matibay na modelo. Humalaklak si Jim Bob. Ang mga taong nakatira sa Heartland Ranch ngayon ay mga santo, totoo namang sabi ni Audrey Amana, at hindi rin ako. Sigurado akong ganoon din ito sa nakaraan. Ayoko. Isang sanitized na uri ng kasaysayan. Gusto ko ito sa paraang sasabihin mo kung hindi ako nakikinig dito. Sa katunayan, kung ang pagpunta ko rito ay nakakaabala sa iyo, ipapakita ko kay Lorenzo kung paano baguhin ang palabas at yumuko ngayon. O, kung gusto mo, maaari mong isulat ang anumang kwento na ikahiya mong sabihin ng malakas. Mangyaring ipasa ng malakas. Pero kahit anong gawin mo, pakiusap, ipasa mo ang kwento. Huwag hayaang mamatay ang isang kamangha-manghang nakakatawa o malungkot o simpleng bahagi ng kasaysayan ng tao dahil nahihiya kang ibahagi ito sa isang babae. Mukhang nagdududa si Jim Bob. Ang ilan sa mga kwento ay medyo hilaw, kung nakuha mo ang aking drift.
Ngumiti si Audrey at mahinahong sinabi, kung iniisip mo ang kwento tungkol kay Haslan, Annie at sa bunkhouse. Sunog, o tungkol sa sorpresa ni Big Sally sa Halloween, o ang gabi tumakbo ang daddy ni Lolo Simon ng hubot-hubad hanggang sa likod mula sa bayan na may isang bottle ng rock salt pagkatapos makuha. Nahuli sa saddle ng ibang tao. Ang tawa ng matandang mga kamay ay nilunod ni Audrey Amana ng mga salita. Ngumiti siya ng malawak. Dito ako lumaki, remember? At kung makakatulong ito, ang unang informal na kasaysayang nakilahok ko sa pagsasaliksik ay ang itinatago ng isang 9 taong gulang na matandang dalaga na nakatira sa Firehold River na nagtrabaho sa bawat whorehouse sa Montana. Pagkatapos ng kaakit-akit na matandang bugaw na iyon, shockproof na ako. Ungol ni Lorenzo. Sinabi niya na kumustahin kung nakita kita, walang pinalampas na bulong ni Audrey, at tanungin ka kung nakikibahagi ka pa rin sa pagsasayaw na nakayapak sa damuhan ng tagsibol. Namula si Lorenzo hanggang sa mga ugat ng kanyang manipis na buhok habang ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay napapaungol sa tuwa. Pagkatapos, si Lorenzo ay nagsimulang tumawa, at nagkaroon ng nakakaalalang uri ng kinang sa kanyang mga mata habang iniisip niya ang nakakangiting matandang babae na matagal nang nagturo sa kanya kung bakit ginawa ng Diyos ang mga babae sa isang paraan at ang mga lalaki sa iba. Pagkatapos noon ay nagsimulang dumaloy ang mga kwento. Walang humpay na natapos ni Audrey Amana ang pag-set up ng tape recorder, sinuri ang antas ng tunog at bumalik upang maging matulungin na madla. Ngayong gabi ay hindi niya tatangkaing idirekta ang daloy ng alaala at alaala. Mamaya na ang oras para doon, pagkatapos masanay ang mga lalaki na makita siya sa gitna nila. Pagkatapos ay maaari niyang hilingin ang kanilang mga pinakalumang alaala. Sisigot sila sa mga paraan na magugulat kahit sa kanilang sarili, dahil gumagana ang isip ng tao sa mga kamangha-manghang paraan, naghuhukay ng mga pangyayari na sinumpaan ng mga lalaki na nakalimutan na nila. Mayroon itong matandang may batik-batik na kabayong ito na hindi tatama sa Tugaygayan maliban na lang kung mayroon siyang isang tasa ng Java tulad ng iba pang mga kamay. Well, sabi ni Murchison, huminto ng matagal upang magsindi ng sigarilyo, ang bagong tao. Perkins, hindi makapaniwalang mahilig sa kape ang mayor. Akala niya ay hinihila ng mga kamay ang kanyang paa. Kaya't itinaas niya at siniyahan ang kabayo pagkatapos ng almusal, at lumakad ito ng halos 10 talampakan at pagkatapos ay umupo siya sa gitna ng trail, sabi ni Murchison. Swear to God. She Saturday right down like a big ol' hound dog and just dared Perkins to do something about it. Bueno, sumipa siya at nagmura siya, at ang matandang mayor o babaeng kabayo na iyon ay nakaupo lang ng mahigpit at inikat ang mga eyeballs sa kanya. Ano sa wakas ang ginawa niya? Tanong ni Spur, nakangisi. Bueno, sa oras na sumuko siya, ang chalk wagon ay matagal nang nawala sa burol, patuloy ni Murchison, na nagbuga ng agos ng usok. Kaya ginugol ni Perkins ang kalahating umaga sa paghabol sa kariton sa paglalakad at ang kalahati pa ay naghakot ng isang balde ng kape pabalik sa babaeng iyon. Gumana ba? Hindi. Bakit hindi? Pinagtatawanan ba nila siya? Hindi. Gusto lang ni Mayor ang kape na may cream. Huling nakita ng sino man ang Perkins, ang kawawang hanggal na iyon ay tumatakbo sa mga burol, sinusubukang lubad ang isang mama longhorn. Hanggang ngayon, narinig ko na nakikita mo siya kapag ang buwan ay papalapit na. Tama at ang mga guya ay humihinga na sa laki. Hinaluan ng tawa ni Audrey Amana ang mas malalim na tunog ng panlalaking amusement. Nagustuhan niya ito nang magsimulang mag-usap ang mga lalaki tungkol sa mga kabayong nakilala nila, dahil ang buhay ng bawat lalaki ay malapit na nauugnay sa malaki, mapagmahal at kung minsan ay epically kusang loob na mga hayop. Narinig mo na ba ang tungkol sa Wild Blue? Tanong ni Dusty. Umiling si Audrey, bagamat parang pamilyar sa kanya ang pangalan. Siya ay isang malaking stud na gumagala-gala dito, pabalik,
noong unang beses na sumakay ang unang Black Ridge sa lambak sa pamamagitan ng South Pass. Sinubukan ng mga Indian na hulihin ang Mustang na iyon, ngunit ito ay parang sinusubukang saluhin ang hangin. Kaya't kinuha nila ang kanilang pinakamahusay na mares o mga babaeng kabayo at lumingon maluwag ang mga ito upang mapalaki ng ligaw na asul na roan. Inihagis niya ang ilan sa pinakamagagandang Appaloosa colt na makakain ng Montana grass, sabi ni Dusty. Mabagal ang boses ng baka, halos nag-aalangan ang mga salita. Siya ay higit sa 70 taong gulang at nabomb sa Heartland Ranch. Marami siyang moris upang hanapin ang mga thread ng kwento na pinatahimik niya, na sinasabi na hinahayaan niyang pumasok ang kwento sa kanyang isipan, nakikita. Si Audrey ay nakinig sa parehong mga salita at muli ang isang pagkakataon kapag ang mga kabayo ay tumakbo ng malaya at hinabol ng mga lalaki na bahagyang hindi gaanong ligaw kaysa sa mga Mustang mismo. Naghalo ang mga kwento sa isa't isa tulad ng mga batis na nagdurugtong sa isang ilog na umaagos pabalik sa panahon mismo. Kapag kinakailangan, pinalitan ni Audrey Amana ang tape ng hindi nahahadlangan. Maingat, hindi nakakaabala sa daloy ng mga salita habang nilagyan niya ng label ang bawat tape at inilagay ito sa kanyang talaan ng panayam. Sa kalaunan ng usapan ay napunta sa mga maingay na pagdiriwang na kasunod ng isang pag-ikot, kapag ang lahat ay magpapakawala pagkatapos ng brutal na gawain ng paghuli. Pagbabrand, pagtanggal ng sungay at pagkastrat ng mga spring calves. Ang mga square dances ay magpapatuloy hanggang madaling araw at higit pa, kung saan ang mga mag-asawa ay papaalis upang mapag-isa at pagkatapos ay mag-uurong mamaya, na puno ng mga sikreto. Spur, na medyo mahusay na iniwan ang pagkukwento hanggang sa puntong iyon, pinaliwanag ang pagbanggit sa ng pagsasayaw. Sa kaunting paghihimok ay nagsimulang tumugtog si Lorenzo na hinatak. Palabas ang kanyang bagtong, cranked ang mga string sa tune at ang lahat ng mga lumang hoedown kanta na may nakakagulat maliksi daliri ni Spur ay naging isang napakahusay na parisukat na mananayaw na ang pamilya ay may mahabang tradisyon ng pagtawag ng mga sayaw sa buong kanluran. Nagsimula siyang umawit ng mga sayaw na natutunan niya at upang ipakita ang Hythmak, masasayang hakbang na sinamahan ng mga salita. Ang hakbang na ito ay kilala bilang Over the Moon and Around the Mountain, sabi ni Spur. Napakurap si Audrey Amana. Siya ay otoridad sa mga square dances, ngunit naramdaman niya na ang kanyang binti ay nasa sobrang dahan-daang hinayla. Sa kabilang banda, ang ganitong uri ng panunokso ay naging bahagi ng buhay ng kabukiran sa ngayon at sa nakaraan. Wala siyang pagtutol na bigyan ang mga lalaki ng kaunting libangan sa sarili niyang gastos. Over the Moon and Around the Mountain, seryoso niyang ulit. Parang nakakapagod yan. Nako, hindi naman masama, sabi ni Spur. Narito, ipapakita ko sa iyo. Inilahad niya ang kanyang mga braso. Ilang beses nag-alinlangan si Audrey Amana. Ilang segundo bago itinaas ang sariling mga braso at humakbang pasulong. Habang hinihila siya ni Spur sa dancing positon, napagtanto niya na si Spur ay kasing tangkad ni Grayson Spencer at halos kasing lakas. Ang mga mata ng batang cowboy ay napakatingkad na asul, at ang kanyang mahaba, mapupungay na bigot ay babae sa isang nakalaylay na estilo ng manibela na sana ay hindi napapansin mahigit isang siglo na ang nakalipas. Ready? Tanong niya. Doubt it, sabi ni Audrey, pero game ako. Commanded si Spur. That's my girl. Now start with your right foot. Masunuring itinaas ni Audrey Amana ang kanang paa. Agad-agad siya ay naalis sa kanyang mga paa, inihagis sa hangin na parang bata, nahuli at umindayog sa buong balikat ng buong bilog. Siya ay nagbigay ng isang gulat na sigaw at sumabit kay Spur na tila ito ay isang takas na kabayo. Tumawa siya, maingat siyang pinatayo at ngumisi sa kanya. Over the Moon and Around the Mountain, sabi niya. Gusto mo pa? Isa pa. Spur. Huli na. Ang mga paa ni Audrey ay umalis sa sahig bago niya natapos ang kanyang pangungusap.
Sa pagkakataong ito ay inihagis siya ni Spur ng mas mataas, nahuli pa siya ng mas malapit at inindayog siya. 2 beses. Ang mga lalaki ay pawang tumatak at pumapalakpak at bupang their approval, and putin a few fancy steps of their own while Lorenzo made the old idol sing. Audrey went over the moon and around the mountain ng napakaraming beses na nawalan siya ng mabilang. Maya-maya pa ay tumatawa na siya, humihingal at nahihilo na para gawin higit pa sa kumapit kay Spur nang sa wakas ay sumuko na siya at pinatayo siya upang manatili. Biglang tumahimik ang kwarto. Hinawi ni Audrey ang buhok sa kanyang mga mata at tumangala. Nakatayo si Grayson sa loob lang ng pinto ng bunkhouse. Yung ekspresyon niya ay mahirap, at ang kanyang mga mata ay ang malamig na dilaw ng isang taglamig na kalangitan pagkatapos ng paglubog ng araw. Bagamat casual siyang nakasandal sa frame ng pinto habang nakakabit ang kanyang mga hinlalaki. Sa baywang ng kanyang maong, pinabulaanan ng galit na tensyon ng kanyang katawan ang kanyang nakaka-relax na tindig. Any of you yahoos know what time it is? Tanong ni Grayson Spencer. Ang boses niya ay temperatura ng hangin ng Pebrero. About 11, sabi ni Spur. Bakit? Magiging isang mahabang araw. Sabi ni Grayson bukas, mataba. Pinanangkitan niya si Audrey nang may nanlilisik na mga mata. Matagal ka na bang nanirahan sa lungsod na kalimutan kung paano sumapit ang madaling araw? Ang mga lalaking ito ay mayroon trabahong dapat gawin, at hindi nila ito magagawa kung sila ay pagsuray-suray halos kalahating bulag dahil sa kawalan ng tulog. I'm sorry. Nawalan ako ng oras, sabi ni Audrey. Nagmamadali niyang isinara ang tape recorder at isinilid sa kanyang backpack. Hindi na mauulit. You're damn right it won't, pakli ni Grayson. Tumuwid at dahan-daang naglakad patungo kay Audrey habang nakataas ang kamay. Siya ang nagdadala ng paketeng iyon para sa iyo. Ngayon sandali, sabi ni Spur, hinawakan ang kamay ni Audrey habang inilalagay niya ang iba pang gamit niya sa backpack. Wala sa amin ang nakasakay sa Nighthawk kaya kung ano ang ginagawa namin gawin pagkatapos ng hapunan at bago madaling araw ay ang aming sariling pagbabantay. Kung gusto ka naming tulungan sa iyong pananaliksik, gagawa kami ng mabuti. Kung kanina patahimik ang silid, ito ay naging ganap na patay habang ang mga nakatatandang kamay ay nagpipigil ng hininga sa pag-asam ng pagsabog ni Grayson Spencer. Siya ay may mahusay na karapat-dapat na reputasyon para sa kanyang magaspang na ugali. Ang mga lalaki na nakakakilala sa kanya ay inaasahan na siya ay magpapaputok sa Spur sa lugar. Sa halip, tumingin lang si Grayson sa batang baka. Napagtanto ni Spur na siya ay nasa problema, ngunit hindi siya pupunta sa mapagmataas na inden. Sabi ni Ad. Siya ay nagkaroon ng isang buong para umatras sa sinabi niya. Siya ay may sukat ng ipinagmamalaki na kalayaan na naging tanda ng mga cowboy mula nang ang unang tao ay siniyahan ang isang kabayo at sinubukang subaybayan ang kanyang mga baka sa walang katapusang bukas na hanay ng kanluran. It's alright, Spur, mabilis na sabi ni Audrey Amana. Tama si Grayson. Hindi ko dapat. Isang maikling galaw ng braso ni Grayson ang pumutol sa mga salita ni Audrey. Kinagat niya ito at sana alam niya. Bakit galit na galit si Grayson? Gabi na, oo, pero hindi ganoon ka-late, at sa pagkakaalam niya, routine ranch lang ang nakaschedule bukas. Ito ay hindi bilang trabaho kahit na siya ay pinananatiling huli ang lahat sa kerosene. Alright, bago branding o heyang. Ito ang pinakamahamak na tinatawag na pananaliksik, na narinig ko, sabi ni Grayson kay Audrey. Maliban kung you read doing a thesis on how to pick up men. Is that it? Tanong niya, nanlilisik ang kanang kamay niya. Biglang napagtanto ni Audrey na ang kamay ni Spur Steele ay nasa kanang palso niya para pigilan siya sa pag-iimpake at pag-alis. Pinakalma niya ang sarili mula sa pagkakahawak ni Spur. Now that would make sense, patuloy ni Grayson, warming to his topic with a vengeance.
You go around to all the bunkhouses and get handled by all the young cowboys and they take up collection to salamat sa pagiging napakalambot at mainit at payag. Impyerno, Batgirl ay maaaring gumawa ng medyo magandang pamumuhay na paraan, kung hindi niya iniisip na kilala bilang isang madaling uri ng babae o mas masahol pa. Nagmamadaling bumalik ang galit na naramdaman ni Audrey kanina ng gabing iyon nang pumutok sa kanya ang panunuya ni Grayson. Isang casual na uri ng babae, mahigpit na sabi ni Audrey, hinayla ang kanyang backpack sa lugar at hinayla ang kanyang buhok mula sa ilalim ng mga strap na may biglaang paggalaw. Oo, sa palagay ko magiging eksperto ka sa mga maluwag na babae or worse kung yung blonde number na naghuhubad. Ikaw Carlier ngayong gabi ay anumang sample ng iyong panlasa. Ang panghahamak ni Audrey ay nanginginig sa bawat salita habang naglalakad siya patungo kay Grayson. Well, Mr. Expert, kung hindi ka makihalubilo sa mga madaling babae na ganyan, hindi mo isipin na ang bawat babae ay naghihingalo na makasama sa kama ang unang lalaking magkakagusto sa kanya. Lumabas ang kamay ni Grayson Spencer at kumapit sa kamay ni Audrey Amana at braso habang dumadaan siya. Yumuko siya at nagsalita. Mahina na siya lang ang nakakarinig. Baka nakakalimutan mo kung sino ang gumawa. Fairing at kung sino ang gumagawa ng pagtanggi ilang taon na ang nakakaraan, sabi ni Grayson sa mahina at nakamamatay na boses. Tumangala si Audrey Amana sa kanyang malinaw at malamig na mga mata at naramdaman ang kanyang sarili na nagyayelo sa loob, ang kahihiyan ay nabasag sa kanya sa mga tipak ng razor eyes, na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Para bang ang mga taon ay hindi kailanman namagitan. Siya ay mahina, hubad, nagtitiwala, kulang at siya ay wala sa mga bagay na iyon. Siya ay nakabaluti, walang awa. At ang tanging nais niya ay makita ang kanyang kahihiyan. Isang kahihiyan na hindi niya maitago. Hubad, walang nagbago. Siya ay bilang walang magawa ngayon laban kay Grayson gaya ng mga nakaraang taon. The realization was devastating. Damn you, she breathed, shaken with humiliation. Damn you. Nilagpasan ni Audrey si Grayson at tumakbo palabas sa gabi ng walang tigil. Narinig niyang tinawag niya ang kanyang pangalan ng isang beses at pagkatapos ay muli, nang mapilit, na parang may ibang bagay na nagpakilos sa kanya maliban sa galit. Hindi man lang siya nagdalawang isip sa kanya. Lumaban. Sakto namang nakarating si Grayson sa pintuan para makita ang maputlang blur ng blouse ni Audrey na tumatama sa kalsada. Sa pagitan ng ranch house at ng Amana homestead. Sa likuran niya, sa sumasabog na katahimikan ng bunkhouse, naramdaman niya ang paggalaw. Ang kanyang kamay ay lumabas at ang kanyang mahahabang pinaghirapang mga daliri ay kumapit sa paligid. Spurs braso sa isang unbreakable grip bago ang mas bata maaaring itulak siya ng lalaki at lumabas sa gabi pagkatapos ni Audrey. Walang humpay na hinayla ni Grayson si Spur pababa sa hagdan ng bunkhouse at umikot sa likod, kung saan hindi maaaring marinig ng isa. I'm going to tell you this once, cowboy, and once only. Nakikinig ka. Single ni Grayson. Ibinuka ni Spur ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, tumingin sa nagyayelong liwanag ng buwan sa mga singkit na mata ni Grayson at nagpasya na ang paghuhusga ay talagang ang mas magandang bahagi ng kagitingan. Bago ka sa lambak na ito, patuloy ni Grayson, ang kanyang mga salita ay pinutol. Hindi mo alam ang tungkol sa Spencer at ang mga Amana, at hindi ako magsasayang ang tagal kung turuan ka. Ang kailangan mo lang malaman ay ito akin si Audrey Amana. Nakuha mo na. Nag-alinlangan si Spur, saka tumango. Matagal na tiningnan ni Grayson ang nakababatang lalaki, pagkatapos ay tumango naman ito, pinakawalan ito. Mabuti. Tandaan mo. O tatanggalin mo ako? Tanong ni Spur, parehong curiosity. At pagsalakay sa kanyang boses. Ngumiti ng matalim si Grayson, hell, no, kid. Trash you.
Gusto mong magtrabaho para sa akin pagkatapos mong gumaling, ikaw ay higit sa maligayang pagdating. Ang galing mo, Spur. Isa sa pinakamahusay na mayroon ako, sa kabila ng katotohanan na ikaw ay halos hindi sapat na gulang upang uminom ng matapang na alak, ngunit may iba pang. Go Zero di kamay. Puro isa lang si Audrey Amana. Ibinuka ni Spur ang kanyang bibig, isinara ito at ngumiti ng pilyo. Well, nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Spencer. Mahirap ngunit patas. May alam ba? Kung binigyan ako ni Audrey ng kaunting pagpasok, ipaglalaban kita at tatanggapin ito. Magiging sulit siya. Ngunit hindi siya namimigay ng anumang imbitasyon sa akin o sa sino mang nakikita ko. Nagkibit balikat si Spur. Kaya sa iyo na lang siya at good luck sa iyo. Kakailanganin mo ito. Yung Ali ay tuwid na skittish sa paligid ng mga lalaki. Siya ay tunay na mabait tungkol dito ngunit walang nakasulat sa kabuuan niya sa mga liham na mababasa ng isang bulag. Bagamat wala nang sinabi pa si Spur, si Plain ang inisip niya na ang pagtanggi ni Lara ay umabot sa matangkad at matitigas na amo ng Heartland Ranch. Nang tumalikod si Grayson at bumalik sa bahay ng Rancho, ganoon din ang iniisip niya. Kasama ng ibang babae, at pagkatapos ay natagpuan niyang kasama niya si Ariana. Napatingin si Audrey Amana sa bukas niyang sando at biglang nagningning ang mga mata niya sa mga alaala. Ito ay eksakto ang reaksyon na inaasahan niya. Ang hindi niya inaasahan ay ang paglikas ni Audrey sa kanya na parang hinahabol ng mga aso ng impyerno bago pa bumaba ang Ariana. Siya ay nakaset up sa silid-aklatan, umaasang darating si Audrey ng gabing iyon. Inaasahan niyang ipaalala kay Audrey ang mga sensual na kasiyahan sila ay ibinahagi sa pamamagitan ng ipinahiwatig na pagpapalagayang loob ng bukas. Shirt, pagkatapos ay tanggapin ang alok ni Audrey Amana ng isang neck rub para gumaan ang kanyang ulo. Siya ang may pinakakahanga-hangang mga kamay. Walang sino man ang nakakapag-alis ng sakit sa abot ng kanyang makakaya, sa kanyang matamis na pag-aalala para sa kanyang kaiganhawahan at sa kanyang alam, magiliw na mga kamay. Mabangis na nagmura si Grayson Spencer sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi niya sinadyang saktan si Audrey Amana 4 na taon na ang nakakaraan, at tiyak na hindi niya sinasadyang saktan siya ngayong gabi sa bunkhouse. 4 na taon na dapat ang sapat na panahon para makalimot sa pagtanggi niya. Kahit na nakita niya ang kislap ng selos nito sa pag-iisip na may kasama siyang ibang babae, natatakot siya na ang 4 na taon ay masyadong mapahamak na oras para makalimot sa kanya, na tuluyan niyang nakalimutan ang mga buwang pinagsaluhan nila. Siya. Ipinagpalagay na sa mga taong iyon ay natagpuan ni Audrey ang higit sa isang lalaki na handang kunin ang kung ano ang mayroon siya kaya regalo na siya ay naging masyadong matamis na inalok kay Grayson. Nahuli, sa digmaan sa pagitan niya at ng kanyang ama. Upang tanggapin. Gaya ng nakasanayan, ang pag-iisip na may ibang lalaking nakakaalam sa init at magandang katawan ni Audrey ay nagpasikip ng panga ni Grayson hanggang sa sumakit ito. Siya ay isang dalisay, dobleng tinina na tanga upang tumalikod sa kanya, sinasaktan siya at ginagawang komplikado ang impyerno sa kanyang sariling buhay sa proseso. Ngunit wala nang magagawa tungkol doon ngayon maliban sa pagtiyak na hindi na mauulit ang pagkakamali. Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon na maging unang magturo kay Audrey Amana tungkol sa kasiyahan ng pakikipagtalik. Pagsisisihan niya iyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang pag-iisip ng ibang tao na dumudulot sa matamis na batang katawan na iyon ay nagpanatiling gising sa kanya ng higit sa 1 beses sa nakalipas na ilang taon. Ang alaala ng kanyang pagkalito at sakit at sa wakas ang kanyang labis na kahihiyan ng tanggihan siya nito ay nagpapanatili sa kanya ng mas madalas na gising kaysa sa kanyang pagtitiis ng gutom sa kanya. Ganoon din ang hitsura ni Audrey ngayong gabi, nagulat at nasaktan at pagkatapos ay napahiya hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang alaala ng kanyang mapatla, ganap na walang dugong mukha at ang mga mata na pinagmumultuhan ay bumaling kay Grayson na parang kutsilyo,
Pinutol siya, pinangiwi siya sa sakit na hindi niya kailanman naging marupok, kaya madaling sinadya na idulot sa kanya. Siya ay nabugbog, kasing tamis ng isang bulaklak na pinainit ng araw. Siya ay isang tao na hindi kilala sa kanyang malumanay na pananalita at madaling kalikasan. Ang katotohanan na si Audrey ay mahina pa rin sa kanya ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at takot pag-asa para sa kanyang pangwakas na tagumpay sa pagiging asawa niya, at takot na siya ay nagkaroon. Masyadong nasaktan para magtiwala ulit sa kanya. Damn mo. Damn mo. Ang mga salita ni Audrey Amana ay umalangaw sa isip ni Grayson Spencer sa bawat hakbang ng daan patungo sa maalikabok na asol na pick-up. Pumasok siya. Sinara ang pinto at pinaputukan ang sasakyan na nagmamay-ari ng Dint Road, wisyang tahil na iba ang ginawa niya ngayong gabi. Ngunit hindi niya ginawa. Siya at ang kanyang dam-init ng ulo ay nagkaroon. Tiningnan ng isang beses si Audrey na namumula at namumutla mula sa mga bisig ni Spur, at ito lang ang nagawa ni Grayson na huwag paghiwalayin ang batang cowboy doon. Sa isang biglaang pagkumpas, binuksan ni Grayson ang mga headlights sa high beam, umaasang mapupulot ang mapatla. Kulay ng blouse ni Audrey laban sa itim ng gabi. Walang bumabalik sa kanya kundi ang kambal na makamulto na pagmuni-muni ng mga mata ng baka habang ito ay gumagapang sa bakod. Sa kabila ng pagkaapurahan at pagkainip na nakasakay sa kanya, nanatili si Grayson sa kanyang bilis na mas mababa sa hanay ng kanyang mga headlight habang hinahanap niya si Audrey. Siya ay nag-alinlangan na siya ay nagkaroon ng oras upang makakuha ng lahat ng paraan pabalik sa homestead, ngunit walang palatandaan ng kanya sa kahabaan ng Mapatla, buwan-wash curves ng Ranch Road. Automatikong huminto, binuksan ang gate ng homestead, dumaan, saka lumabas at muling isinara ang gate. Habang ginagawa niya, narinig niya ang rehas na kahoy sa ibabaw ng dumi at gumawa ng mental note para ayusin ang gate. Kung lumubog pa ito, hindi nakakayanin ni Audrey ang gate sa tabi ng oras na natapos ang tag-araw. Kung siya ay nasa homestead. Ang pag-iisip ay nagpasumpa muli kay Grayson sa ilalim ng kanyang hininga. Kailangang manatili ni Audrey Amana. Hindi niya talaga tatanggapin ang anumang iba pang posibilidad. Ito ay tila napakadali pagkatapos niya namatay si nanay. Kahit na tumanggi si Audrey Amana na makipag-usap sa kanya, natitiyak niyang kung maaakit lang siya nito sa Heartland Ranch, ang oras at kalapitan ang bahala sa kanyang panlalamig. Dahil alam niyang hindi naman siya malamig na tao. Siya ay ang eksaktong kabaligtaran, hindi bababa sa pabago-bago at madamdamin gaya ng kanyang sarili, nakasimangot si nanay kanina Grayson. Hindi niya gustong isipin ang may bahay ni Romeo Spencer. Lumaki siyang iniisip si Brenda, si Amana at ang kanyang bastard na anak bilang kanyang mga kaaway tulad ng kanyang ina, sinisi ni Grayson ang mga Amana para sa katotohanan na si Romeo ay hindi kailanman naging asawa at kahit na mas mababa sa isang ama. Makalipas ang mga taon huling-huli na para pigilan si Grayson Spencer sa matinding sugat kay Audrey Amana na pagtanto niya na ang mga pagkukulang ni Romeo ay kanya at hindi responsibilidad ng madamdamin, asol ang mata na babae. Nagmahal si Romeo noong hindi niya kayang mahalin ang sarili niyang legal na pamilya. Hindi naging madaling bagay para kay Grayson Spencer na aminin sa kanyang sarili, ngunit naharap niya ang katotohanan ng kawalan ng pagmamahal ng kanyang adoptive father at ang mga dahilan nito, pagkatapos ay itinago ito ni Grayson Spencer at lumipat sa iba pang mga bagay na ay nasa loob ng kanyang sariling kakayahan. Pagbabago o kontrol. Noon pa man ay ganoon na si Grayson. Matapos niyang matutunan ang anumang aral na dapat matutunan, hindi na siya lumingon pa. Para sa kanya, ang nakaraan ay isang lugar ng sakit at pagkakamali, ilusyon, at sirang pangarap. Wala itong paghanga sa kanya. Siya ay hindi kailanman kilala ang kanyang biolohikal na mga magulang, at ginawa ito ng mga taong umampon sa kanya para sa mga kadahilanang walang kinalaman sa pagnanais na mahalin ng isang bata.
Wala siyang nakabahaging legacy ng mga ugat na umaabot sa nakaraan, na ligtas na inilalagay siya sa isang family history. Si Grayson Spencer ay may hinaharap, gayunpaman, at ang hinaharap ay kanya. Nakuha niya ito, at mapahamak siya kung hahayaan niyang alisin ito sa kanya ng mga pagkakamaling ginawa ng mga tao noon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Gintong Pangarap. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.